Magandang araw sa lahat. Ngayon ay aking tatalakayin ang dekonstruksyon na pagdulog. Ano nga ba ang dekonstruksyon na pagdulog? Ano nga ba ang dekonstruksyon na pagdulog? Ang dekonstruksyon na pagdulog ay binibigyang diin ang pagkakaiba o ang pagsasalungat o binary opposition. Ang wika ay mabuhay at di kayang kontrolin ng may akda. Nadideconstruct ang teksto sa masusing pag-aanalisa sa wika sa pamamagitan ng pagtukoy sa bahagi ng teksto kung saan ito ay di tiyak at di sumasalungat o kaduda. Sabi nga ni Hazel na ang teksto ang pagdulog na ito ay may sariling daigdig sa akda at teksto. Naka-focus lang ito sa may akda. Sa dekonstruksyon, pinaniniwalaan na may nawawalang elemento sa teksto na natatabunan ng lutang na ideolohiya na kumokontrol sa malinaw na kahulugan ng akda. Dinideconstruct ang akda at muling binubuo gamit ang binary opposition o salungat ng katangian ng teksto. Dito makita natin sa akda na kung paano niya ito, ang tinatawag dito na may mga iba't ibang kahulugan o kasalungat sa kaniyang akda na ginagamit, yung sa teksto. Ayon kay Jacques Derrida, 1930, isang pilosopong Pranses ang siyang pinagmulan ng pag-aaral ng dekonstruksyon. Ayon sa kanya, nagbibigay ng maraming maling pag-aanalisa ang ibig sabihin ng teksto ang tradisyonal na pamamaraan ng pagbasa. Ang dekonstruksyon ay nagpapakita ng maraming layer na kahulugan. Dito may mga iba't ibang kahulugan or hindi mo sa pagbasa mo pa lang sa teksto, hindi mo agad siya ma-identify o hindi mo agad siya malalaman na ito pala ang ibig sabihin ng tekstong binasa mo. Hindi mo siya agad, unti-unti mo siya maiintindihan habang ikay nagbabasa. Sa teorya sa dekonstruksyong pagdulog, may pinapahalagahan ito. Ito ay ang pag-alis ng maskara, pagbuwag, supresyon, at kontradiksyon. Dito sa pag-alis ng maskara ay meron siyang diwa na maitatago na mensahe. Sa pamamagitan ng pagsusuri ay nalalaman natin kung ano ang gustong ipahiwatig ng may akda. Sa pagbuwag naman ay tinutukoy sa proseso ng pagsusuri o paghihiwalay ng mga elemento o idea upang maunawaan ang kanilang masalimuot na kahulugan. Ito ay ang kanilang masalimuot na kahulugan. Ito ay isang pamamaraan ng pagsusuri na naglalayong alamin ang mga itinatagong kahulugan, kontradiksyon o implikasyon ng isang teksto o idea o kaisipan ng may akda. Sa supresyon naman, ang pagkakait ng pagpapahayag o pagbibigay halaga sa mga alternatibong interpretasyon. May mga iba't ibang interpretasyon na maaaring limitahan sa pag-unlad na paglago ng kaalaman o pag-unawa sa isang konsepto o ideya. Sa kontradiksyon naman, dito ay sumasalungat o hindi pagkasunduan sa loob ng isang konsepto o idea. Ito ay naglalayong pagpahayag ng mga limitasyon na umiiral sa pananaw ng may akda. Ang layunin ng dekonstruksyong pagdulog ay ang pag-aanalisa, ang paglalahad sa mga
magkakasalungat ng mga kahulugan o implikasyon ng teksto at ng mga salita at pangungusap. Batay sa ideyang walang permanenteng kahulugan ang teksto dahil ang wika ay di matatag at nababago. So ito ang mga gabay na katanungan sa pagsusuri sa may akda. So una, ano ang mga nakikita sa pagsalungat sa akda? Ano ang magkapares ng mga magkasalungat o termino ang makahihigit o nakapag-ngingibabaw? Paano ito ipinapakita sa may akda? Pangalawa, ano ang mga tekstual na elementong mga ideyang naglalarawan ng imahe, insidente at pahayag? So pangatlo naman, anong ideolohiya o ang mga pamamalagay na ito? Ano ang mga pahayag na akda na higit na nagpapakita sa akda ng mga gap o puwang o inconsistency o kontradiksyon? Gaano katatag ang teksto o akda? Gaano kakatiyak ang kahulugan nito? So dito may ipapakita ako or may ipapababasa akong halimbawang akda. Ito ay napatungkol sa Ang Muscle ni Aling Maria ni German V. Gervancio. So babasahin ko na lang ito. Alas 3 na madaling araw habang ang banay naghihilik pa, babangon siya upang makipag-agawan sa mga ibabagsak na banyera ng isda doon sa may talipapa. Siya na rin ang magbubuhat papunta sa kanyang pwesto. 20 taon siyang ganito. Tingnan mo tuloy ang kanyang braso. Nahihiya si Popeye, maski si Rambo. Isang kumakarerang 2 sa high school, 3 sa elementarya, ang isa'y di pa nag-aaral, ang bunso'y pasusuhin pa. Sa pagkagat ng dilim, saka palang huhupa ang muscle niya, ang ulo niya nakataob sa unan patalikod sa banang napitong tiyan, napigtong ang tiyan. So dito susuriin natin pagsusuri sa akda. So dito ay malalaman natin or makikita natin na ang tula na aking binasa ay walang tugma. So may malaya siyang taludturan. So ang tula ay nagpapatungkol sa buhay ng magulang na nagsusumikap maiahon lamang sa kahirapan ng buhay. Ang karanasan ng isang ina kung saan ay gagawin ang lahat para lang sa mga anak. So dito makikita natin na may mga implikasyon. Hindi natin bilang isang anak at estudyante ay kailangang magsumikap sa pag-aral upang makatulong sa pamilya at masuklian man lang ang mga sakripisyo na naranasan ng isang magulang. So diba? So hindi natin agad siya makikita sa pagbasa mo pa lang. Kailangan talagang malaliman ang pag-iintindi natin sa ating binasa upang malaman natin kung ano ang ipinapahayag ng teksto o yung tula na ating binasa. So dito sa pagdulog na ito ay manilalapat natin ito sa pagdulog ng deconstruction sapagkat ang mga salitang ginagamit ng may akda ay may ibang interpretasyon sa mga mambabasa. So diba hindi natin agad siya malalaman na ito pala ang ibig sabihin ng kanyang ng sinulat ng akda, kagaya na lamang ng muscle, di ba? Yung muscle ay yung tissue ng ating katawan. Yun yung yun yung nasa may akda. Yun yung nasa may akda. So sa atin ay ang ating interpretasyon nito ay yung kung gaano kahirap
ano ang naranasan at paghihirap at pagsusumikap ng isang ina. Ang ating pagkakaintindi para sa akin, yung pagkakaintindi ko sa pagbasa ko ng tula ay isang yung muscle ay parang kung gaano kahirap yung mga yung paghihirap ng isang ina para lang matustusan o mabuhay lamang ang kanyang mga anak, para hindi lang niya makita na naghihirap din ito, para ibubuhay siya sa kanya at kailangan pa niyang maging magsumikap pa araw-araw. Yun yung aking pagkakaintindi sa May Akda. At doon lamang nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.